Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang mga maanghang na mga salita na binitawan ni Kristo para sa mga eskriba at pariseo. Naniniwala po tayo na ang mga maanghang na salita na ito were not meant to condemn them, but to correct them. Nasabi natin sa nakaraang pagninilay na naawa din siya sa mga eskriba at pariseo. At ito yung awa na nakaamba na yung kaparusahan kasi para sa mga ito kung hindi pa rin magbabago. Kaya dito ay gumagamit na talaga ng mga matinding salita ang ating Panginoon in an effort, of course, to correct them. Sapagkat kung hindi, they will be condemned. Kung minsan po kasi kinakailangan na rin gamitan ng mga masasakit na salita, anghang na mga salita, ang isang tao, lalong-lalo na kung ito'y napakamanhid na sa pagkakasala. Kumbaga parang hindi na tinatalaban ng mga magagandang mga salita ng diplomansya, kumbaga. Kung minsan, kinakailangan na ng matinding mga salita talaga. Siguro po ay narinig nyo na rin yung mga manghang na mga salitang binibitawan. Halimbawa ni Mayor Magalong ng Baguio patungkol sa mga tiwaling, opisyal, ating gobyerno. Alam po natin na marami ang mga nagre-react. Hindi naman natin sinasabi na automatic na guilty yung mga nagre-react. Pero ang sa atin din naman po ay minsan lang magkaroon ng mga taong ganito na consistent na magsasalita ng tahasan para labanan ang alam nating sistema ng katiwalian. Sistema na as in napakalala na. Napakakapal na ng mga mukha talaga. Kaya nga kinakailangan na rin gamitan ng mga matitinding salita talaga. Kung bakit, kung kailan tayo mayroong ganito na nagsasalita ay gusto nating patahimikin na lang. Kung bakit parang gusto rin nating tumulad siya sa atin na sa harap ng matindi ng katiwalian ay manahimik din na lang. Halimbawa din ay nandiyan yung kaso ni Mayor Vico na obvious namang hindi rin naman suportado ng karamihan sa mga opisyal ng ating gobyerno. Sa katunayan ng mabigyan ito ng award patungkol sa good governance and against corruption, ibang bansa pa ang nag-award. At hindi natin talaga hinighlight dito at pinahalagahan. Hindi naging matunog sa bansa natin ang kanyang naging award. Para bagang hindi tayo natutuwa sa kanyang mga mabuting paninindigan at ginagawa. Ang latest casualty siguro, pagdating sa paglaban sa katiwalian ay si General Torre, na kamakailan ay na-relieve sa kanyang pwesto. Siyempre, alam natin na may pagkukulang din naman siya, may kasalanan. Pero, ang punto, walang katiwalian. Hindi sangkot sa korupsyon. Hindi sangkot sa, alam na nating malaking problema ng ating bayan. Again, nandun pa rin ang kanyang pagkukulang. Pero, nakapangihinayang lang na nabawasan tayo ng kakaunti na lang namang mga naninindigan pirmes para sa kabutihan at laban sa kasamaan. Samantalang marami na ang pinipiling manahimik and worse ay gumaya na lang. Nakalulungkot po na hindi natin sinusuportahan talaga ang mga taong ganito. Gayong alam natin, kailangan natin ang mga tulad nila. Kasi alam natin pare-pareho na ang pagiging korap ng marami sa gobyerno ay talamak na at matindi lang talaga. Manhid na. O hindi nga po ba't nung magsona ang Pangulo, sinabi niyang tahasan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. At nagpalakpakan ang mga nasa harapan niya. Yung iba, standing ovation pa. Ngayon, sabi nga ni Mayor Magalong, marami sa mga ito ang siyang dapat maunang mahiya sa kanilang kapwa Pilipino. Anong tawag doon? Hindi, walang hiya. Ayaw natin sabing walang konsensya. Walang hiya. Kasi siguradong mayroon pa rin namang konsensya. Natatakpan lang ng sistema, ng ganid, ng kasakiman, ng kapangyarihan at ng pera. Kaya kailangan na rin talaga ng mga masasakit, maanghang na mga salita
na sana'y back-upan din naman ng gawa para baka sakaling makonsensya at matakot ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Gayunpaman, kung mapapansin po ninyo, maanghang man ang mga salita ng ating Panginoon patungkol sa mga skriba at pariseo, ay hindi naman sila masasaktan kung hindi naman ito totoo. Nasasaktan sila, nagagalit sila, kasi totoo. Again, hindi po natin sinasabi na yung mga nagre-react ng negatibo patungkol sa mga maanghang na salitang binibitawan ng mga tumatayo ngayon laban sa katiwalian ng gobyerno ay automatic na guilty. Maaring hindi naman talaga guilty, pero mawalang gala lang na din po sa inyo. Hindi po kaya nagre-react din ang iba sa inyo ay dahil guilty kayo at least sa pananahimik sa mga katiwaliang ito. Pare-pareho po nating alam na hindi po ganito lalala ang korupsyon sa gobyerno kung sa una pa lang ay marami ng kumukontra at nagsasalita laban dito. Kaya maaaring hindi po guilty ang iba sa inyo sa katiwalian, pero po pwedeng guilty sa pananahimik na lang. Po pwedeng hindi po kayo sangkot sa katiwalian, pero po pwede rin po kasi na kasama rin sa katiwalian yung pagkasawalang kibo at patanahimik na lang. Kaya sana mga kapatid, huwag nating patahimikin ang mga nagsasalita ng katotohanan sa ating bayan, sa ating tahanan o sa ating mga kinabibilangan samahan. Gaano man tayo nasasaktan sa mga salita na kanilang binibitawan, basta wala bang mura, walang mga masamang salita. Sapagkat in the first place, hindi naman sila magsasalita ng ganyan kung nakinig na tayo sa una pa lang. Kung hindi na ganun kalala ang ating kasalanan at masasaktan lang naman tayo kung guilty talaga tayo sa anumang dahilan o kaparaanan. Kaya sana sa halip na magalit tayo makinig sapagkat ang sakit na dulot ng mga salita ng katotohanan ay sandali lang naman kung ating pakikinggan. Pero ang sakit na dulot ng kasinungalingan ay pangwalang hanggan kung patuloy nating pakikinggan. Ang sabi nga ay mainam ng saktan tayo, pagalitin tayo ng katotohanan kaysa pasayahin tayo ng kasinungalingan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.